Hello, kumusta po mga kaibigan? Araw ng Sabado, pero nasa bahay kami. Dala to ng coronavirus. At dahil dyan, maiba ang tema ng vlog natin ngayon. Tagalog tayo. Mga Pinoy yung kausap ko, especially mga OFW. Tayo yung mag-usap-usap dito. For our foreigner friends, we'll have subtitles here, but the topic is about our life as OFWs. So sorry for now. Maybe the next vlog will be for you. So, mga kabayan, mga kamanggagawa, mga kapwa ko lawig, ika nga sa Batangas, magandang araw. Mag-usap tayo ngayon tungkol sa buhay. So may PowerPoint ako rito. Yun yung ipe-play ko, i-screen record ko habang nagsasalita ako rito, nagbablog, at pag-aralan natin ng sama-sama. Ang pamagat nito ay The Way to Freedom from the Nomads Channel. Sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe lang po kayo. Madami pa itong pag-uusapan natin na to. Magbabalitaan tayo, magbabahaginan, at sama-sama tayong pupunta sa kalayaan, sa bagay ng mga gusto natin para palagi tayong masaya, maligaya, at ma-enjoy natin yung buhay. Yan, the way to freedom. So, maikling kwento lang tungkol sa aming buhay. Ito kami, 2007, 1 plus 1. Sabi 1 plus 1 kasi yun, nagpakasal na kami ng misis. Pareho kaming masaya. After 1 year, October 2008 ata ito, tatlo na kami. Nandiyan na si Utoy. Tatawid kami papunta sa aming isla. And after 5 years ata yan, nandito kami. Pamilyar siguro sa ating mga FW papunta. Nasa airport si tatay. Nakita niyo naman si Mami Nomad, oh. Mukhang marami nang naiiyak yan. Si Utoy dito sa baba, tulala. Hindi naman naintindihan kung ano pa nangyayari. Ako, ayan, may dalang bag, may dalang envelope. Papunta na rito sa Oman. Hindi naman nagtagal yung pagkakahiwa-hiwalay namin. After 8 months, sama-sama na ulit kami dahil family visa ako rito. So, nandito na sila after 8 months. Umuwi ako ng month of July. Sinama ko sila rito na by August. At yan, sama-sama na ulit kami. Masaya ulit. Meron nga kami nito, yung The Nomads Channel. May YouTube channel kami. Nandito yung ginagawa namin na paglilibot, pagsasaya, dito. Ang problema natin, umatake itong coronavirus, natenga ang ating fishing operation. Wala mo ng fishing, bahay muna tayo. Mas mahalaga yung malusog tayo kaysa naman nagsaya ng konting oras tapos lungkot naman yung kasunod. So, kalimutan muna natin yung fishing. Seryoso muna tayo sa buhay at pag-usapan muna natin to. Sabi nga ng mga Chinese, si Lao Tzu daw ito, si Lao Tse or si Confucius. Parang fishing na naman to. Teach a man to fish and you feed him for a day. Teach him how to fish and you feed him for a lifetime. Ayun. Kaya tinuturuan naming mag-fishing si Utoy. At ako rin, nag-aaral pa rin mag-fishing, nagpapa-onlad. Pero hindi talaga fishing. Promise, hindi fishing ang usapan natin ngayong araw na ito. Nadamay lang yung teach a man to fish. Kasi yun yung trabaho ko dito, guro. Diyan din sa Pinas bago ako umalis. Nagtuturo din ako sa mga estudyante paano mangisda. Mangisda, hindi naman paano makahuli ng isda. Fishing sa mas malalim na antas, ika nga nila. Okay. So, ito talaga yung pag-usapan natin. Yung earn, save, and invest. So, ang dapat daw,
para tayo mapupunta dun sa gusto nating freedom nga, kalayaan, ay alam natin tong tatlong hakbang na to. Tatlong hakbang tungo sa kalayaan. Earn, save, and invest. Kung magawa daw natin itong tatlo na to, ang sunod na rito ay ang ating pagiging malaya. Yun, sana marating natin itong lahat. Yun ang wish ko para sa ating lahat. So, unahin natin to, earn. So, earn or kumita, yun, simple lang, kumita tayo ng pera. Yun ang kauna-unahang step dito. So, paano ba kumita ng pera? Anong unang hakbang na ginawa natin? Siyempre, tingnan natin to. Okay, so earn. Sabi nga nila, earn or kumita. So, saan ba natin natututunan ito? Ang unang mga araw ng ating buhay ay sa school tayo. Siguro ilang taon ba ako nag-aral? Simula natuto akong lumakad, sumasama na ako sa tita ko papuntang school sa aking minya. Nag-kinder, nag-elementary, nag-high school, nag-college. Pagkatapos mag-college ay naging guro pa rin ulit, kaya school pa rin. So, ang matututunan natin talaga dito sa school, paano tayo kumita. So, salamat sa ating mga guro. Tinuruan nila tayo paano tayo fishing. Ayun, tinuro nila sa atin paano tayo mangisda. So, school, tinuro sa atin is paano tayo kumita. Binibigyan tayo ng school ng iba't ibang klaseng mga skills. So, yun yung pinag-aralan natin. Nag-aral ako bilang Electronics and Communications Engineer. At pagkatapos naging guro ako. Medyo kakaiba, no? Pero yun yung nangyari. Atin sa school ay skills kung paano tayo kumita. Ang problema, magkatapos tayong kumita, matapos tayong earn, ito nangyayari sa ating buhay. Ang nagiging cycle natin ay earn. Tapos, anong sunod dapat? Save dapat. Pero, ang mangyayari sa atin, ang gagawin natin ay spend. Gastos. So, kumita, gumastos, at savings, zero. Okay? Walang nasa-save dahil nga minsan hindi nakaplano o nabibigla ng paggastos sa kung ano-ano. Ang masakit pa nito, kung hindi sapat yung pang-spend natin mula dun sa ating ina-earn o mula sa ating kinikita para lang masuportahan yung spending natin, ang ginagawa natin ay pupunta tayo sa kung saan-saan, makikiusap tayo kung kani-kanino, at gagawin natin ay loan. So, maglo-loan tayo para yun ang ating i-spend. Paano tayo makakarating nito sa ating kalayaan? Hindi ito ang dapat nangyayari sa atin. So, dapat, after earning, ang talagang sunod na gagawin natin is mag-save. So, pero ito ang mahalaga muna para sa lahat. Ang mahalaga, tayo ay marunong kumita. Sa simula ng lahat ng ito, sa simula nitong hagdan na susundin natin, lahat ay marunong kumita at alam na natin lahat yan. So, earn. So, ano lang pinakamahalaga? Dapat yung paraan natin ng pagkita o earn ay, ang una ay dapat legal. Huwag tayong pupunta doon sa mga illegal na gawain para lang kumita. Legal. Mahalaga rin na ligtas. Huwag naman nating ububuwis pa masyado yung buhay natin para o ibuwis na natin yung ating kaligtasan para tayo kumita, kawawa naman yung ating pamilya. Legal, ligtas, at siguro yun, okay na to. Legal, hindi ka nang lalamang ng kapwa, ligtas, hindi delikado yung iyong buhay, at okay na tayo. Simple lang yung earn. Alam natin na madali na, ginagawa na natin ito lahat. Ito na nga yung pinagkakaabalahan natin. Siguro mga 20 taon ang inubos natin para matutunan tayo mag-earn. So, ayun. Tama si Confucius o si Lao Tse. Sasabi nga niya,
Teach a man to fish kasi kung marunong na tayong kumita, mabubuhay na tayo palagi. Tama? Hindi masyadong tama. Ayun. May kulang, hindi siya mali. Pero siguro may kulang at may problema dito sa teach a man to fish and you feed him for a lifetime. Ang problema, habang buhay siyang magiging mangingisda. Kung tinuro mo lang sa kanya ay paano mangisda, habang buhay tayong magiging mangingisda at masarap yung nakakahuli ng isda, pero sa buhay ng mga fisherman kagaya namin, kagaya ng tatay ko at kagaya rin ng gustong mangyari ngayon ni Utoy, hindi palaging may huli. Minsan malakas ang dagat, minsan walang isda talaga, minsan walang may isda pero hindi kumakagat, hindi gusto yung pain mo, at mas matindi ngayon, minsan bawal mangisda dahil may virus. Ayun. So dapat din sana siguro after fishing natuto ring i-process yung isda para kung nakahuli tayo ngayon, i-save natin yung iba para may makakain pa ulit tayo bukas kung sakaling malakas yung dagat, no? So yun yung second part, yung save. Ayan. Siguro kung tinuro sa atin paano kung pag-aralan din natin paano natin ilagay sa ref yung isda o gawing tuyo para kung panahon na wala huli o hindi pwedeng mangisda, hindi naman ika nga yung mga fisherman. Ayan. So save or mag-ipon. Paano nga tayo? Anong ginagawa natin mga Pinoy? So ganito tayo. We earn. Tapos, anong sunod? Spend. Tapos, kung maswerte, may mga malalaking sahod dyan, alam natin yan, save. Okay? Earn, spend, save. Kumbaga, kung may natira, edi save. Kung wala, okay lang, basta naka-spend na. So, earn and then save. Dapat, pero nangyari spend. Earn, spend, save. Kung wala, sorry, hanap buhay ulit tayo, earn pa ulit, spend, tapos wala uling save, ganun. So, ang sabi ng mga sa aking nabasa, mas mabuti daw sana kung ang gawin natin ay earn, tapos save, tapos spend. Earn, save, and then saka lang tayo mag-spend. Kumbaga, pagkasyahin natin yung kung magkano lang yung pwede natin gastusin. Dito pumapasok yung tinuturo sa atin ng mga magulang natin. Tinuturo din to sa school. Ang sabi nila, ano ba yun? Live below your... Ayan. Live below your means. So, matuto tayong mabuhay o gumastos lang nung under nung kinikita natin. Dahil nga kung hindi, babaon tayo sa utang. Or hindi na tayo makakaalis sa pagtatrabaho. Kaya hindi na tayo mag-enjoy na kasama ang ating pamilya. Hindi na natin makikitang lumaki yung mga anak natin. So, dapat talaga nakaplano, mag-save tayo palagi. Ang suggestion, ang minumungkahi nila ay at least ma-save natin palagi yung 20%. So magkano yung isa-save natin daw? 20% ng kinikita natin, at least nasa-save natin para sa mga susunod na panahon. Sa panahon na konti yung kita, sa panahon na walang isda, sa panahon na malakas, sa panahon na bawal mangisda, may magagamit tayo. Isipin nyo, after 5 months na 20% na save natin, may parang 1 month na ulit tayo na parang, kumbaga parang kumita na ulit tayo after 1 month. Ayun. Live below your means,
And isa pa, yun nga, tungkol pa rin dito sa save, ang sinasabi palagi sa akin ng inay ko, isa sa mga taong napahiwalay sa atin dahil nga nandito tayo sa Middle East, naghahanap, ay palagi niyang sinasabi, wala sa laki ng kinikita. Okay? Kundi, ang higit na mas mahalaga ay kung gaano karami naiipon mo. Nakita nyo yung sa Facebook, yung manager o yung employer niya versus yung maid. Hindi ko lang maalala, hindi ko mahanap ngayon sa Facebook yun. Yung ang laki nung kinikita nung kanyang boss, 75,000 naman yata. Tapos yung maid makikita ng 5,000. Pero mas malaki pa rin yung naiipon ng maid. Dahil nga, yung maid marunong mag-save. Ayun, so yun yung save. Pero hindi daw matatapos sa save lang. Kaya ang problema naman sa save, kung humaba yung panahon talaga na tumagal, yung panahon ng tagutom, panahon na wala tayong makuhanan, mauubos din yung sinave natin. So, mahalaga na gawin din natin yung third step. Alam nyo ba yung Tagalog ng third step natin? Yung third step natin, invest, sa Tagalog ay wala, ginagamit na lang pala yung mag-invest. Ito yung investment ko. Pero pag sinabi natin na mag-invest, yun ay mamuhunan. Excuse me. So, mamuhunan or ilagay natin yung pera na na-save natin sa isang bagay na kikita pa ulit para tinutulungan tayo nitong bagay na to, kung ano man ito, nung ating pinamuhunanan na mag-earn. Para hindi naman lahat ng bagay na gagastusin natin at ise-save natin ay magmumula palagi sa ating dugo at pawis. Bilang mga OFW, lalong-lalo nga. Alam naman nating malungkot maging OFW. Mahirap kumain ng pagkain na hindi yun talaga mga gusto natin. Mahirap palagi mag-English. Okay? So, invest or mamuhunan, ito yung paraan para dumating yung panahon na yung earn natin ay hindi na lang magmumula sa ating dugo at pawis at kalungkutan. Ayan. So, invest or mamuhunan. So, ang konsepto natin ganito, kumbaga, may pera tayong kinita, earn. Tapos, pagkatapos natin gumastos, meron tayong savings, may na-save tayo. Ayan. Yung pera natin na nakasave sa bangko, hindi siya kumikita talaga na napakalaki. Pag-aaralan natin yan later, malalaman natin na lugi pa tayo. Lugi. Kung may interest man silang binibigay, lumiliit din naman yung halaga ng pera natin. So, hindi talaga matatapos dapat sa save. So, dapat sundan natin talaga to ng investing. O dapat marunong tayong mag-invest. So, pag sinabi natin invest, ilalagay natin yung pera natin sa isang negosyo o isang bagay na iniisip natin na magdadala sa atin ng pera na o gagastusin ulit natin para mas kumita pa ulit. Kung titingnan natin kung yung investment natin is lumago hanggang sa ang kinikita niya ay higit pa dun sa sinasahod natin, malaya na tayo. Di ba ga? So, yun ang earn, save, and invest. Pero, bago tayo mag-invest, may ilang mga bagay tayo na sana pagtuunan din muna natin ng pansin. Dahil alam natin, napakaraming mga tao, may mga kakilala ako, personal kong kakilala, mababasa natin sa Facebook, mapapanood sa mga balita, na madaming investment na natutupok, nawawala lang dahil una, na-scam, nagtiwala sa mga taong hindi dapat pagkatiwalaan o kaya kulang sa kaalaman doon sa investment, so wala ring kinatunguhan. Isa ako sa mga nag-invest noong unang panahon pa bago pumunta rito sa Oman na hindi kumita dahil kulang pala ako sa kaalaman. So, kaya ngayon napunta ko rito sa Middle East, sinusubukan ko ulit na mag-aral, balikan ito. At sa padulo, mag-invest tayo. So, una, yun nga. So, ibig sabihin sa investment, ang una, dapat
educate o pabalik tayo sa pag-aaral. So, kailangan natin ulit ng education. Huwag basta-basta natin ipagkatiwala kung kanino lang yung pera natin. Pinaghirapan natin yan. May karapatan tayong ingatan yan at tungkulin natin na pangalagaan yung pera. So, education, mahalaga din na ito, medyo malungkot baga. Medyo malungkot na usapan, pero realidad dito sa buhay. Kailangan din natin ng insurance. Lalo kung tayo lang na mga OFW ng pamilya siyang kumikita, kung bigla tayong tawagin doon sa taas ni boss, dapat may insurance tayo. Para may magastos yung pamilya natin, hindi naman sila maiwan na lang doon sa baba ng naghihirap pa sila. So, insurance, mahalagang insured tayo at pakiusap bilang isang tao rin na nagtitiwala sa ating mga kapwa. Kung tayo rin to, gawin naman natin, tayo din ay pay off debts. Huwag naman sana na nagbi-business ka na, yung taong inutangan mo ay araw-araw nananalangin na malugi sana yung negosyo mo dahil hindi mo pa bayad yung utang. Sana bayaran din naman natin yung ating mga utang. So, education, insurance, and pay off debts. Siguro ito lang muna. Kung susumahin natin, ang gusto natin mangyari ito, earn, save, and invest. Tatlong step lang ito. Pwede na tayong makarating doon sa ating kalayaan para kung gustuhin man natin araw-araw mangisda, araw-araw mag-tour sa kung saan-saan, kung matibay yung investments natin at matibay yung mga fundamentals natin dito sa earn, save, and invest, matututo talaga tayong malaya. At yung kalayaan, yung financial freedom, ito yung pinakamagandang reward para sa mga kagaya natin, kagaya nyo, mga na nagtatrabaho, nagtitiis ng buhay malayo sa pamilya, kumakain ng mga pagkain hindi naman natin masyadong gusto, at nakikisama sa mga taong hindi naman natin masyado kakilala, minsan ibang-ibang kultura. Kalayaan yung pinakamagandang reward para sa atin, financial freedom. Hanggang dito muna siguro po mga kaibigan. Mag-ingat tayo palagi dito sa coronavirus na to. Iwasan na munang lumabas. Mag-aral tayo, magbasa. Kung nami-miss yung mga dating ginagawa, tiyaga na lang muna tayo sa picture. Kausapin ang pamilya. Online na lang muna. At yun, malalampasan natin ito mga kabayan, mga kaibigan. Earn, save, and invest tungo sa ating mas magandang kinabukasan. Ito muna po. Maraming salamat sa panonood. Ingat tayo lagi mga kabayan. Si Tatay Nomads nagpapaalam mula dito sa Oman. Bye everyone. Sana maging matagumpay tayong lahat.